Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa ating channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay yearly prediction para sa lahat ng Capricorn. Tingnan natin yung first half and second half ng year 2025 para sa lahat ng Capricorn. So, kung meron akong masambit na ibang zodiac sign, so ibig sabihin nun is posibleng yun yung zodiac sign na connected sa iyo or meron ka in that zodiac sign na posibleng gagawin or collaboration or emotional attachment. Okay. So, tingnan natin Capricorn. So, kung bago kayo sa channel ko, please huwag niyong kakalimutan na i-like and share, i-subscribe ang ating channel and paki-comment kung ano yung mga manifestation nyo na gusto nyo i-claim for this year 2025. Okay. January, Capricorn is the Sun. February, the Six of Swords. Okay. Reverse na the Strength ng March. Okay. Celebration, Three of Cups ng April. I hope na pantay yung barahan natin. Pero kung hindi, ayos lang yan. Okay, so May is Page of Swords. And then June is Six of Cups. Okay, and kumuha tayo ng energy mo sa ilalim. Ito yung half year, first half ng 2025 na energy mo na pwedeng kailangan mo or possess mo siya. Okay? Okay. Ang Two of Swords na to is parang sinasabi na hindi ka dapat aalangan. Hindi mo dapat sinasayang yung oras sa pagpo-procrastinate, iisip ng, like for example, nag-overthink ka, parang ganun. So, sinasabi sir dito na if from January until June of 2025, meron kang mindset ng ganito na parang hindi ka makapag-desisyon kasi nahirapan ka, sinasabi sa'yo dito na i-weigh mo yung mga circumstances, positive or negative effects. And then, tanungin mo yung sarili mo kung eto bang iniisip ko is magmamatter ba to 5 years from now? If hindi naman, ignore. Okay? Okay, so yan yung energy mo for first half ng 2025. So, ang January mo is sobrang napakaganda. Kasi etong January nito is nagsasabi sa'yo na happy month. Celebratory yung energy mo dito. And kung makikita mo yung the sun na to is parang siya yung nagsisimbolize siya ng overall happiness. So, yung first month ng 2025 sa Capricorn, buong-buo siyang masaya, 'di ba? Excited ka, masaya, happy, punong-puno ng celebration, peace and harmony, balance, prosperity, abundance, celebration. Ang dami, travel, movement, relocation. Pwede din ditong marami kang isi-celebrate. So, may rason ka kung bakit ka magse-celebrate. Okay? Next card natin for February is Six of Swords. Yung Six of Swords mo is parang travel siya for the whole family. So, yung iba sa inyo dyan, kung OFW ka, pwedeng ikaw ay magmamigrate sa ibang bansa kasamang pamilya, or posibleng ikaw ay lilipat ng location, sa either relocation, work, or house, or home, kasama ang buong pamilya. So, paalis ka na sa lugar na siguro hindi ka na masyadong masaya, or siguro sa lugar na maingay, sa lugar na toxic, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na masaya, kontento ka sa buwan na to, and moving forward, positive movement forward, itong energy na to na sinasabi dito. And pagdating ng March, nakikita ko sa'yo dito, since reverse yung the strength, siguro yung iba, pwedeng magkaroon ng fever, or lagnat, ubo, sipon, or pwedeng yung iba, medyo mawawalan sila ng energy, dahil siguro sa pagta-travel nila ng February, or sobrang happiness, or sobrang joy. Siguro pagdating ng March, medyo parang, syempre, diba, ma-drain yung energy mo dahil sa dami mong ginawa for the past months. Nakikita ko sa'yo dito na nagpapahinga ka, okay? Nagpapahinga ka, or posibleng nakafocus ka sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. And April naman natin is Three of Cups. At ang April na to is nagsasabi sa'yo na celebratory energy din siya. So, maraming isa-celebrate yung iba sa'yo dyan. Pwedeng may mga wedding anniversaries, monthsaries,
pwedeng ikakasal, pwedeng opening a business, pwedeng malapit na yung parang success or achievements or closure na minamanifest mo. So, isa din itong buwan na marami kang rason para mag-celebrate. Okay? Page of Swords for the month of May. Mag-iingat ka dito, lalo na sa mga magbe-birthday ng May na kakilala mo. Okay? Kasi, posibleng makakatanggap ka ng balita, chismis, laban sa'yo or laban sa ibang tao. So, mag-iingat ka sa information, mag-iingat ka sa balita na matatanggap mo dahil hindi lahat ng balitang ito ay tama or correct or pwedeng reliable. So, ingat-ingat ka, lalo na sa mga air signs, Gemini or Aquarius, or pwedeng sa mga magbe-birthday ng May of 2025. Okay. So, June naman, it's 6 of Cups. It's reunited, diba? Parang may long distance relationship na pwedeng magkita na, pwedeng uuwi ka sa lugar kung saan ka isinilang. Merong mga parang reminiscing ng mga nakaraan, magre-reminis ka. Meron din ditong mga magbabalik sa'yo. It's either relationship, it's either friendship. So, kung halimbawa 2024 is hindi naging maganda yung friendship mo, parang or relationship, parang ang dami mong naging nakaaway or ganito yun, ganyan. Dito sa buwan ng June 2025, medyo magiging maayos yung takbo ng relationship mo dito. Okay? So, yun. Tingnan natin kung anong mensahe sa'yo ng ating spirit. Kung ano ba yung advices niya for first half of 2025. Okay. So, para to sa January and February, sinasabi sa'yo na every step counts. So, may advantage ka sa first 2 months of the year kung wag kang magpapadalos-dalos ng decision making. May advantage ka kung i-consider mo lahat ng options, or may advantage ka kung hindi ka masyadong aggressive, lalo na sa mga pagdedesisyon, or kung ano man to na pwedeng mag-cause sa'yo ng aggressiveness. And March, April, nakikita natin yung number 9, humble with contentment, near to completion. Same din dito, sinasabi sa'yo na waiting rather than acting. So, same din, magiging advantage sa'yo kung magiging mapasensya ka, huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo pinag-iisipan, or parang sinasabi dyan sa'yo, magdahan-dahan ka sa salita, sa gawa, or sa mga iniisip mo. And for the last 2 months of first half, which is May and June, number 89, 9 pa rin to, clearing the excess. So, sinasabi sa'yo na you are entering a transitional phase and it would be benefit from clearing any excess clutter. So, sinasabi na may posibleng papasok sa buhay mo na pagbabago, may magbabago. Kaso lang, bago itong mangyari sa buhay mo, kailangan mo munang alisin yung mga excess baggages mo, excess na basura. Like for example, physical body, your space, or sobrang kalat. So, like for example, if sobrang kalat na ng buhay mo, marami ka ng problema, or maraming mga negative attachment ka, na hindi na beneficial sa health mo, or sa mental, or sa physical, or money, kailangan mo nang mag-detach dyan. Okay? So, sinasabi dyan sa'yo na this month, last 2 months ng first half ng 2025, kailangan mong mag-detox, purify, declutter, and kailangan mong alisin yung mga basura sa buhay mo, if ever meron ka. Emotion, money matters, health, or anything na basura na. Okay. So, tingnan natin ano bang yung energy mo for the whole second half. Second half is justice, which is major arcana. So, sinasabi, sobrang balanse ito. So, wala pa yung second half mo, pero sinasabi ng justice card sa'yo na magiging balanse yung second half mo. And sinasabi dito na maraming papeles ka na kailangan ayusin. It's either paperwork siya, contract, pwedeng mag-a-apply ka ng trabaho, pwedeng magsisimula ka ng negosyo, or pwedeng, nakikita ko yung naka-focus ka sa papeles, preparing for success, preparing for the incoming or upcoming windfall, parang ganito. So, balance. It's a good karma. So, lahat ng hard work mo, lahat ng mga pagsisipag mo, pagsisikap mo, sakripisyo mo, ay posibleng ibalik sa'yo ng universe tenfolds. Okay? So, isipin mo na it's a good karma.
good karma yung parating sa'yo sa second half ng 2025. Okay. So, ito naman is para sa July, August, September, October, November ito, and December. Okay. So, tingnan mo dito, Capricorn. Yung July mo dito is Four of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo dyan na nagpapahinga. Okay? Resting, diba? Meditating. Nakikita ko sa'yo dito na peaceful yung environment mo. So, wala kang masyadong iniisip na negative, na mga pwedeng negative sa buhay mo. So, nakikita ko nagpapahinga ka. Peaceful, harmonious, balance, stable, secured yung emotion, yung kapaligiran, or kung ano man yung mindset mo. And pagdating ng August, nakikita ko sa'yo dito na mayroon sa inyo dito, Capricorn, na makakahawa kayo ng lump sum of money. Nakikita ko sa'yo dito na luxurious woman ito. So, pwedeng isa kang babae, or pwedeng, wala namang kasing gender, pero Queen of Pentacles symbolizes na luxury, okay? So, pwedeng ma-enjoy mo, may isang tao na pwedeng ilibre ka, pwedeng sasakay ka sa business class, or pwedeng magtutour ka sa European countries, or pwedeng mabibigyan ka ng pagkakataon para ma-experience mo yung luxury, material things, or tangible na mahahawakan mo dito sa mundo, okay? And pagdating naman ng September, Knight of Wands, etong Knight of Wands, tingnan mo, excited ka. So, parang nakikita ko siya dito na talagang maganda yung second half. Excited yung iba sa inyo para sa nalalapit na travel. Excited sa bagong bahay, sa bagong lugar, sa bagong trabaho. Excited sa journey or sa adventure na kanilang gagawin. It's either relationship, it's either work, it's either business, or kung ano man tong excitement, kung saan man galing ito, ikaw lang makakaalam nito sa September. Okay? And the Chariot naman ng October, sinasabi sa'yo dito ng the Chariot na may travel, mayroong relocation, may movement, may progreso. Okay? It's an overall progress sa lahat ng area sa buhay mo, sa love, sa relationship, sa career, and sa outside world. Diba? Parang ganun. So, may bibili din ng sasakyan, bibili ng plane ticket, posibleng magbebenta ng sasakyan, or posibleng may lilipat ng ibang bansa, or pwedeng galing sa ibang bansa, pauwi ng Pilipinas. Okay. November naman, Three of Swords. Nakikita ko sa inyo dito, since November siya, siguro meron lang na disappointments ka na mararamdaman. Pwedeng kapamilya, kakilala, ang magdadala sa'yo ng disappointments, or pwedeng, ang nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, pwedeng expected or unexpected itong happenings na to, pero medyo heartbroken ka dito. Okay? Parang hindi mo tanggap kung anong nangyayari sa'yo sa ngayon. And pagdating ng December, pwedeng ang nakikita ko, pwedeng single siya, or pwedeng in a relationship, bago siyang break sa kanyang relasyon, bagong hiwalay sa asawa. And pagdating ng December, may mag-offer sa'yo ng love, support, protection, friendship, or kung ano man itong i-offer sa'yo. Okay, Capricorn. Okay, for the month of July and August, September, October, November, December. Okay, so dito sa July and August, number 49, 9, 10, 11, 12, 13, 1 plus 3 is 4, so balance. Be insightful and establish. So, sinasabi ng bara sa'yo na sa buwan ng July and August, sinasabi sa'yo dito na kailangan mong mag-grounding. So, tama yung gagawin mo na magpo-purify ka, mag-detoxify, magre-rest, magme-meditate para parang i-balance mo yung energy mo kasi siguro sobrang pagod ka. And dito sinasabi na mag-focus ka sa current situation mo, huwag kang mag-focus sa past or sa future. Okay? And for September and October, 32.5 total submersion. Huwag kang matatakot sa kung ano man mga offers na posibleng dumating sa'yo. Kasi nakikita ko, ang dami ditong progress, diba? Sabi ko sa'yo dito, maraming achievements ka, progreso na posibleng ma-experience. Kasi may iba sa inyo na parang matatakot kasi, diba? Siguro bago ito sa'yo. And pinapakita sa'yo dito na ibigay mo yung 101% mo na energy, effort. Dahil ito yung posibleng maging way para talaga makapunta ka or
akyat ka doon sa tagumpay na minamanifest mo. Okay? Ibigay mo lahat. Okay? Kung ano man ito, it's either travel, it's either relationship, it's either kung ano man ito, ibigay mo lahat. And November and December, diving to new depths. Okay. There is a deeper meaning to what is happening. Okay. So, for example, dito sa November, may mga heartbroken dito na Capricorn na hindi nyo alam bakit nangyayari ito. Dito, sinasabi sa'yo na may malalim daw na dahilan. Okay? Kung bakit nangyayari ito. Okay? Siguro sa ngayon, nakikita mo siya as disadvantage para sa'yo. And siguro medyo negative yung aura nito sa'yo. Pero sinasabi ng baraha sa'yo na maganda yung, parang etong nangyayari sa'yo is redirection siya. So, take a moment to pause and breathe. Magpahinga ka muna. Huwag kang gagawa ng aksyon. Hayaan mo yung sarili mo na ma-discover niya kung ano talaga ang rason kung bakit nangyayari ito sa'yo. Okay? Like for example, yung long-term relationship mo, bigla kayong nagkaroon ng issue. And siguro hindi mo matanggap kasi 'di ba, comfort zone mo 'yon. Sinasabi sir dito na kailangan mong maintindihan na lahat ng nangyayari dito sa mundo ay may dahilan. Lahat ng mga nagkakaroon tayo, nawawala sa atin ay may dahilan. Okay? So, breathe, pause, and relax. Okay? So, yun ang nakikita ko sir dito for the whole year of 2025 para to sa lahat ng Capricorn. Dito sinasabi sa'yo na justice, it's karma. So, expect karma, good karma na mangyayari sa buhay mo. But, sinasabi sir dito ng baraha nga na ipakita mo kung ano yung best mo. Kasi ito yung best year mo eh. Ito yung simula eh. Parang, ang nakikita ko, ito Capricorn yung pinto. Etong 2025 is pathway siya. Parang door or gateway siya kung saan ka papasok. Ito na yung direksyon na, pag pinasok mo yung direksyon na to, ito na yung magdadala sa'yo ng tamang liwanag papunta doon sa pag-akyat mo, sa tagumpay na minamanifest mo. Okay? So, yung Two of Swords dito, sinasabi na confused ka. Okay? Maraming confusion kayong mararamdaman kasi ganun naman talaga eh. Pag comfort zone mo, komportable ka sa isang lugar, sa isang relationship, tapos biglang nabago, 'di ba? Parang malulungkot ka, 'di ba? Magiging balisa ka. But sinasabi sa'yo dito na may advantage kayo ngayong taong ito kung hindi kayo magiging aggressive, and make sure na maraming space sa buhay nyo para sa mga blessings na parating kasi ang daming blessings dito. Okay, maraming biyaya, maraming pagpapala na darating, pero meron tayo ditong mga kailangan i-declutter muna, may kailangan tayong alisin, may kailangan tayong linisin. Like sa body natin, kung gusto mong gumaling, make sure na physical body, take care of your body, take care of your health. And then yun yung nakikita natin. Okay? So, thank you guys for watching. Ito ay para sa lahat ng Capricorn. Yearly tarot reading para sa lahat. Maraming salamat and see you again. Bye!